Hello guys! Welcome to my channel. So gawa tayo ng reaction sa mga kaganapan ngayon sa Pilipinas, no? Mainit na mainit. Senator Bato, 118 licensed guns. Sidearms, rifle, shotguns, licensed, loaded, and proud. So, a few minutes ago, meron tayong kaibigan, subscriber natin, na nag-message sa akin. Sabi niya, being a pro Second Amendment supporter like me, no? Ano daw masasabi ko dito? Yeah, kita niyo, daming barel, no? Ang unang pumasok sa isip ko, 118. So, alos pares pala kami ng number. Although, hindi ko sinasabing pagalingan. Malamang, mas magaganda yung mga baril niya. Pero in terms of number, so, para may idea ko gaano kadami ang 118. Halos parehas kami ng number eh. So, sa akin, tatlo ang gun safe ko, tapos marami ako nasa labas. So, eto, yung ganito setup, kulang pa yan. Wala pang 100 yung ganyan. So, may iba pa yan lalagyan. Anyway, so, basahin natin itong post ni Attorney Carlos Ibanez. Bato, may 118 firearms. Sa kasi, sa lugar na katulad ng Pilipinas, na restricted ang pagmamayari ng baril, shocking to, shocking. Samantalang kung nasaan man ako, normal lang to. Normal lang. Nasa Texas po ako, guys. So normal lang yan. Yan. Hindi yan out of the extraordinary. Okay. So, sabi ni Attorney Carlo Ibanez, guys, alam nyo ba na 118 ang baril ni Bato? Yes, 118. So, babasahin muna natin to, tapos magkano tayo ng analysis, and then, syempre, ano yung personal feedback ko. Ay, nako, ayoko gumagawa ng mga ganitong video. Nako, may magagalit sa akin. Senator Kabila dito, firearm. Ngayon, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na i-revoke ang gun licenses niya. So, imagine niyo 118 firearms, revoke. So, pag ni-revoke yan, kailangan yan i-turn over sa police for safekeeping. Kung familiar kayo sa channel ko, palagi ko na yung kinikriticize yung ganyang kalakaran, di ba? It's the same as confiscation, kaya ayaw nyo pa sabihin. No, ngayon, i-revoke daw. Ibig sabihin, pag nakita siyang may barel, pwede na siyang makulong for illegal possession of firearms. Tama lang yan kasi, so nag-agree si attorney dito, tama lang yan kasi pag nakita niya siyang, kasi may arrest warrant laban sa kanya, hindi pwedeng fugitive siya from justice tapos may pwede siya magkaroon ng barel. Ang license to bear arms ay privilege, hindi karapatan. Ayan, mag-ano din tayo dyan, no? So, na-mention ko doon sa kaibigan natin kanina, doon sa message namin, nag-chat kami, no? Yan ang problema sa Pilipinas eh. Aminin nyo o hindi, no? Pag gun owner, hikayatin nyo na ipaglaban na maging gun right yan. Yung gun owner pa mismo magagalit sa'yo. Gun owners pa mismo. May isa pang grupo ng grupo pa ng mga gun owners magagalit sa'yo. Bakit privilege lang dito? Hindi naman yan katulad sa Amerika. Privilege. Para bang proud pa sila na privilege lang. No? 'Di ba? Parang proud pa. It's one thing na privilege. Oo, it's privilege. Pero pwede naman magbago, 'di ba? Pero it's another na kukontrahin mo na maging right. Yung para mag-uutak talang ka na, ay, wag natin gawing yan. Kasi, they don't want to rock the boat too much. Ano ibig sabihin nun? Ayaw nilang mapansin yung issue kasi nakikinabang na sila or hindi sila apektado ng RA 10591. Ano ibig sabihin? Yung mga, alam niyo yun, yung may mga may kaya, hindi nga, yung mga mayayaman, hindi yan naapektuhan ng RA 10591 kasi isang tawag lang yan, may kilala yan na general, may kilala yan na politiko, tapos ang daming pera niyan, kaya niya mag-renew ng ilang firearms, walang problema. Samantalang yung ordinaryong Juan de la Cruz, yun yung palagi ko tinatanong palagi ko inisip yung kababayan natin na ordinaryong Juan de la Cruz na namamasukan per day, liliban sa trabaho para lang makapag-renew ng license or para makapag-apply ng LTAP. No? Minsan pababalikin pa. So 2 days na yan.
Samantalang yung mga mayaman, hindi naman naapektuhan ng ganyan. No? Okay. Ano pa sabi niya? Ang lisensya to bear arms ay privilege, hindi karapatan. Kaya tama lamang na i-consider siyang armed and dangerous. Ito, may nag-comment. Sabi ni Abril 26 Vlog. Tanong, attorney, may kaso ba siya sa Pilipinas? Ay, nako, matagal na yan, in denial yung mga DDS, sorry, no? Binding yung kaso niya sa ICC. Binding kasi nakipag-agreement tayo eh. May agreement tayo sa ICC. Tumiwalag tayo dahil si Duterte na ang kinakasuhan. So pwede ba 'yon? Matagal ko na na palaging back and forth eh. Wala namang kaso 'yun eh. Hindi naman foreign nation 'yan eh. It's not a foreign, it's an international court. International court 'yan. So we'll go back and forth pag pinag-usapan natin yan, yung kaso na yan. Sasabihin sa inyo, binding yan kasi nga nag-member tayo. Tumiwalag tayo March 21, 2019. Nakasuhan na si Duterte noon. Tsaka et al. And mga kasama niya. So, hindi pwede na, pagka maganda ang panahon, magme-member tayo. Tapos pag ako na nahuli nyo, huhulihin nyo, magtitiwalag tayo. Hindi pwede yun. To prove my point, yung Supreme Court nga sa Pilipinas, hindi nga nakialam, hindi nag-issue ng TRO. So, that is saying a lot. No, hindi nag-issue ng TRO ang Supreme Court. Otherwise, sabihin ng Supreme Court, hindi, kami ang dyan. Tapos may mga comment pa na, ba't di na lang kasi litisin sa Pilipinas? Kailan ba naglitis ng crimes against humanity sa Pilipinas? Sinong korte? Anong korte sa Pilipinas ang may expertise sa crimes against humanity? Wala. International law yan. International court dapat ang mag-handle niyan. Naisip na yan ng mga, yung mga sinaunang lawyers and senators na nag-craft para maka-join tayo dyan. Sila Senator Miriam, mga ganyan, sila Sagisag. Naisip na nila yan, if future-proof nila na pagdating sa future, ganito mangyayari. Hindi pwede titiwalag ka. Tapos, di ba? Example ko nga dyan palagi si Hitler. Paano pagka si Hitler aaresto noong time ng World War II, no? Aaresto si Hitler kasi crimes against humanity, million ang pinatay na Hudyo. Sa tingin nyo, mag-i-issue ng arrest warrant ang Berlin? Hindi, it's not possible. Hindi posible yun. Kaya nga gumawa sila ng agreement, tapos may RA, 7198 ba yun? Para pagtibayin yung cooperation ng dalawang bansa. Anyway, so mag-usap tayo about guns, no? May warrant of arrest. Kinilala ng Supreme Court yan kasi hindi nga pinigilan eh. Di ba? So, gagamitin ngayon ng PNP yung power niya, no? Everything in its powers para mahuli si Senator Bato. Di, kasama na dyan yung pag-revoke ng license. So, may natapa mga comments, walang due process, i-revoke na lang, walang hearing, blah, blah, blah. Di ba sinabi nga, privilege daw. It's a privilege. Anytime, pwedeng nila yan. I-revoke yung yung privilege mo. Anytime, pwede nila i-revoke. Kaya nga, di ba, pansin nyo sa mga gun owners sa Pilipinas, pag magsasalita tayo about this issue, about topics, gun rights, ayaw makialam kasi baka mapag-initan. Baka ma-revoke yung license namin. Di ba? Kasi nga privilege yan eh. Wala ang karapatan. It's not your right. No? Minsan nga, sabihin nyo, maabuso ba? Well, that's the point. Hindi kasi siya right. Prone siya sa abuso. No, ang napapansin ko lang, yung mga gun owners sa Pilipinas dati na walang pakialam diyan kasi nakakapag-apply naman kami ng permit to carry, nakakapag-apply naman ng permit to transport, walang pakialam. Okay lang kasi pasok naman sa budget niya, magbayad ng mga ganyan. Okay lang sa kanya yung current gun laws. And then tinamaan yung idol nyo or tinamaan yung sinusuportahan mo or ikaw mismo tinamaan, then dun mo marirealize kung bakit importante maging right ang gun ownership. 'Di ba? Doon mo ma-real,
Kasi yun nga, yun ang pinagkaiba ng right tsaka privilege. Yung privilege, nagpapaalam ka lang sa gobyerno na, oy, pwede po ba akong magmay-ari ng baril? O, pag na-expire ang baril mo, na-expire ang license or whatever, akin na yan, sa government na yan. Kaya nga hindi talaga, no, 'di ba? Doon sa hindi nakakalam, yung pagmamay-ari ng baril, hindi nyo talaga pag-aari yan. Yung kaibigan nating lawyer pa nagsabi, hindi nire-recognize yung private ownership ng baril. Hindi nire-recognize ang private. Hindi yan sa'yo. Pinapayagan ka lang ng gobyerno kasi it's a privilege. So once na magbago ihip ng hangin, iba yung nakaupo, mag-iiba na naman. So, 'di ba? Sana ang pino-point out ko dito is kung gaano ang diferensya ng pagmamayari ng baril being a right and a privilege. Napansin nyo ba? Dati hindi nyo pinapansin kasi hindi naman kayo tinatamaan, hindi naman tinatamaan yung mga sinusuportahan nyo. And then ngayon tinamaan ako, napaka-importante pala niyan. Ngayon ka maghahanap ng due process. It's a privilege. Be realistic. Maging realistic tayo. Ngayon lang ba umabuso yung nakaupo? And the other way around, kung yung kabila naman ang nakaupo. Kunyari, mga DDS naman ang nakaupo. O Duterte naman ang nakaupo. Sa tingin nyo, hindi nila gagawin yan sa mga Marcos? Di ba? Kaya nga, yung Second Amendment sa US, it's a doomsday provision just in case maging tyrannical ang government. Kahit sino nakaupo dyan, magpalit-palit man kayo, kailangan i-recognize nila yung Second Amendment. The right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. No? Kaya hindi nila totally pwedeng hawakan ang society. Kasi unarmed society, yan pwedeng lumaban. 'Di ba? Example, nung panahon ni yung matandang Marcos, nag-declare ng martial law. 'Di ba ang una nilang hinanap yung mga baril? Hinanap nila kung sino yung mga gun owners. Yun ang unang kukumpiskahin ng mga baril. So ginagamit, wine-weaponize talaga. So, to cut the long story short, bakit tayo nagugulat na ganyan ang ginagawa ng nakaupo ngayon? Di ba dati pa yung ginagawa? Na pag ikaw kinalaban mo ang gobyerno, they can weaponize it. May sabihin ka na masama or tinitira mo, pahirapan ka sa meron tayong kakilala, nag-apply ng permit to transport kasi magpa-practice sa gun range. Inabutan na lang ng eleksyon na walang approval, tapos nung pinalo up niya, hindi raw mahanap yung application niya. Hindi ka pa pwede magreklamo. It's not your right. It's a privilege. So, apply uli siya, bayad uli siya. Tapos yung mga license nyo, may mga mali, FN45, nagiging full auto. Pwede kang magreklamo. Kanino ka magreklamo? Sa ahensya mismo na nagpapatupad niyan? It's a privilege. Sabihin sa'yo, it's a privilege. It's not your right. Parang, gusto ko sabihin, you are, pag nasa Pilipinas ka at gun owner ka, let's be realistic. You are at the mercy. You are at the mercy of the PNP. Yan naman talaga ang totoo. So, balik tayo dun sa yung mga gun owners, yung mga FUD. Dati nakikipaglaban tayo for gun rights tapos tayo pa yung titirahin. Well, hintayin nyo na kayo ang tamaan o yung sinusuportan nyo yung tao ang tamaan, then dun nyo ma-realize kung gaano ka-importante maging gun right yan instead of privilege, na hindi ka nasa mercy ng implementing agency. So, with that, tapusin ko na yung video to. Comment down below. See you next time. Bye!